mga kabarkada. Welcome sa ating first episode ng ating Pet Barkada channel, no? Ito malapit na tayo dun sa ating patutunguhan. Isa sa ating valued na kennel, no? Si Lim Sanity Kennel. Ang may-ari nito ay si Sir Ian Lim. So, nag-quick tour kagad tayo pagpasok natin, no, dun sa kennel. Itong kennel na to, ito yung isang site nila doon sa kanilang bahay mismo na tinitirhan, ano. So, ayan. Sumilip-silip muna tayo dun sa mga breeds, kung ano yung mga available dito. Ayan, so nakita natin, nandyan pa rin yung kanilang bread and butter, yung mini bull terrier, no, makikita nyo. Iba-ibang kulay. Magaganda talaga yung mga terriers ni Sir Ian. So lagi niyang dinadala to sa mga shows. Ayan, so pagpasok natin, may nakita tayong mga samoyeds. Ito yung favorite natin, ano, na face ng ating product, no, yung ating Yum Yum. Unfortunately, dun sa apat na puppies, merong medyo matamlay. So nakasama naman natin si Doc Leia para makita niya na rin kung anong kalagayan ng ating isang samoyed puppy. Yan, hotdog ata to. Oh, ligit. Opo, kain na po. Pupunta pa tayo sa San Jose. San Jose ba yun, boss? Ako din. Sarap ang tinapa. Ito may garlic rice, eh. Dito ata ang tinapahan, boss, eh, no? Medyo po. Saan sila mo? Okay. Ay, magpakain. Sir, kain po. Si Doc eh. Boss, si Almira. Counterpart ni Dogs sa South GMA, South Metro Manila. South. Si Talin. Si Talin is Clinics. Hiniwalay kasi. Klinik. Clinics yun. Counterpart ko naman doon kung tanda mo sa event, si Excel, yung makuti. Si Excel na kasama niya dito. Clinic naman yan. Dito, nung bata kayo, boss, dito na kayo nakatira? Hindi. Doon sa ano, di ba? Bali po, lumaki din kami dito. Mula bata. Talagang from time to time. Kasi mother eh. Bahay nila Kain na po. nila mama. Pero ang tatay ko, dun talaga kami sa Biglang Awa. Tapat ng Toyota EDSA Balintawak. Tas nung, yun nga po, nitong lately, Paano kayo nag-umpisa mag-aso? nag-start po kami actually sa tatay ko. Meron siya alaga mga Doberman. Puro Doberman that time. And then, ang kapatid ni mother is veterinarian. So, na-experience namin yung 1 liter ng dog na sa bahay. Ang first dog namin na naalala ko is pangalan Fuji, Doberman. Hindi Japanese. Fuji. Hindi ko alam ba't
Fuji ang naging pangalan. Dalawa lang ba kayo ni Sir John na magkapatid? Tatlo kami. Tapos nung time na yon nung medyo nagising-gising na, Dalmatian. Tayo, mga uso dati, no? Tapos, Chow Chow. Kasi ang kapitbahay namin that time is Boy Enriquez. Isa siya sa pinakakilala sa German Shepherd. Saka sa mga Paano Rottweilers. ano yun? B-Boy Enriquez. Pampanga po ba? Ambongero. Hindi diba? po. Hindi. Si Boy Enriquez po is sa mga EMPRNE MGE taxis. Sila magkakapatid. So doon yung mga imported na mga German Shepherd na rots na mga champion that time. Tapos syempre parang kami curious yun na. Until nung medyo naging na ako siguro mga 17, bumili na kami ng mga pitbull. Pero ayaw na ng tatay ko. Tapos nung mga 1920, umabot na kami sa mga 16 na pitbulls. Dami. Uso dati yun, no? Opo. Nilalakad pa. Bit namin, yung team namin may dalang ruweda yan. Tapos nung dating Philippine, parang iba pa yung registry dati na na-convert na sa ngayon parang bully game na rin sila. Kaya yung iba nagbubully, kilala din namin kasi from pitbull. Wala nang namatay yung pitbull game. Wala lang na po pitbull. Underground na. So lumipat na ng bully. Pero yun, kami, si brother, nung lumipat dito, ang dala po namin, boxer. Boxer, may Rottweiler. Nung lumipat na dito, iba ng breed na yung nabitbit namin. Kasi nung time na yun, wala nang pitbull. Ngayon, boss, ilan ang breed na alaga niyo? Kasi po, actually, sa totoo, hindi ko na alam. Currently, hindi na po namin alam. Ang storya kasi ng Limsanity Kennel, nung time po ng pandemic, aminin namin, malakas talaga yung bentahan ng aso. So kami parang, sige, before pa. Kasi si brother nag-start 2013, 2012 sa mini bull na dok. Way back pa. So, matagal na sa inyo yung mini bull. Opo, ibang breed pa. Tapos nagdagdag na ng mini bull. So nung time na yun, medyo ilan lang talaga breeder. Ano na siya, medyo nagbebenta-benta. Until, yun nga, nung papunta na ng pandemic, medyo yun na gumanda na yung talaga medyo nag-boom na po. Nung panahon ng pandemic, madami kayo nabebenta. Drive-thru, Dok. Drive-thru. Dadaan po dito, kala mo drive-thru ng McDo. Pick up lang na pick up. Pick up lang ng pick up. Kaya nag-uusap na kayo online. Opo, ang kausap ko na online, yan na, sila Sir Vincent Yu, yung mga show, Grand Champ, show winners. Nung time na yun, medyo magulo na yung market, hindi naman may iwasan. Sabi namin, ano yung ibang paraan para hindi kami mahatak. Kasi, ang aso for, for parang companionship, yung masaya, di ba? Kung nasasamahan ng magulo, nawawala yung enjoyment sa aso. Nag-transfer kami, paano tayo magiging sustainable without compromising our kennel talaga. So, doon po nagsimula yun na ginawa namin, Dok, habang nagbebenta kami, naghahanap na kami ng ibang breeds. Tapos, iniikutan namin lahat ng kennels na alam namin na may mga ibang breeds pa. So, nung pandemic, lockdown, since si Jonah may access, nakakalabas, nasa mga kennels kami. May inabutan kami ng mga kennel na lockdown na. Hindi na siya nadadalaw ng amo, puro Gcash. Pero, yung mga ibang kennel na naabutan namin, pa-deteriorate na kasi nahirapan sila, walang repairs, wala masyadong
That's the time, yun na, maraming nakilala. Tapos dumami ng dumami. Lahat ng pinagbentahan mo, magkano, madali tumawad, madali mag-negotiate. Network na. Dumami na. Nagdagdag na kami ng Samoyed. Nagbawas kami ng mini. Nibul. Kasi dati po, ang style ko naman, wala akong breeding. Meron akong stud 10. So, ginawa ko po yung network ko sa Facebook nung kasagsagan. Kinontak ko lahat ng unang nakabili. Bigyan kita ng promo kasi Slim Sanity Kennel. Pag trace back ang mini bull terrier, hindi naman po sa ano, pero at I think 15% o 20% ng buong Philippines is from Lim Sanity Kennel pababa. Pero pagdating nung pandemic time, nakakuha na ako ng ibang mga breeds, ibang lines, meaning na wala na sa linya namin. Kasi nakita namin na papangit na yung breeding eh. So hanap kami ng mga ibang linya na wala sa local. So doon na namin natagpuan yung mga ibang known na old school breeders na may mga nakatago. Yung unang Samoyed na saan galing? Sir James. Okay. Si Sir James naman, nung time na after pandemic, nawalan yung mga tao niya, medyo nawala. So, kami ngayon yung naging parang magkasosyo. Lahat ng kailangan namin, palitan. Kailangan niya ng ibang line ng mini bull, bigay ko sa kanya. Kailangan ko ng ibang line, bigay ko sa kanya. Tapos, medyo tumigil na sila nung after pandemic eh. Subukan mo na, boss. Nagkaroon kami ng, nagkaroon na po kami ng parang agreement. Marami na ako. Kain na. Sabi ko sa'yo, ito. Hindi, ito gusto ko. Dalawa site mo, boss, di ba? Dito, tsaka sa San Jose. Yung sa San Jose kasi, nung umabot na po ako ng mga 30-40 dogs dito, hindi na pwede, hindi na healthy, pangit na. Kaya po inuunti-unti ko ilipat doon. Kasi dapat pati yung ibang nabibili nandun na, hindi na namin nililipat dito. Kaso yun nga, again, kailangan humanap kami ng isang site na lagi namin na accessible puntahan. Pero yun nga po, ito, nag-usap na rin, nag-meeting kami, lahat ng tao, pinatawag namin, ayusin natin. Dahil kung ayaw nyo ayusin, shutdown ko na yung facility. Iiwan ko na lang yung mga talagang kailangan namin na aso. Sana makapag-focus din. Yun pong kay Priscilla. Rare color siya actually. Black tan. Rare color siya ng Cavalier. Yun po yung binigay niyo po sa kanya. Kaso po, ang storya naman nun, pinir namin yung nakuha namin na rare sa kay Sir James. Ang nilabas lahat ganun. Kaya po ang dami ngayon namin, puro yung black tan. Anong tawag to? One soy. Ito ba yung one soy? One family. Pagdating sa manpower, boss. Ako po, ang regular ko talaga dito is 3. Dapat 3 po. Ikaw, kung di ka kasama doon sa 3. Wala na po ako dito eh. Nagkakataon lang na umuwi ako. Tapos every weekdays, balik na ako sa trabaho. So sa day operation, wala ka na, hindi ka nakasama. Voice lang. Voice lang. Kunyari, kagaya po ngayon, wala akong project. Yun lang. Pagdating ng gabi, monitor. Pero si brother ko na yung tututok talaga. Tapos nag-uusap na lang kami. Pero pag nandito naman ako, lahat ng kailangan ako pa din mag
Yung nasa San Jose, sino ang nagmamanage nun? Ako pa din eh. Ikaw pa din. Ako pa din eh. Dahil walang ibang tututok. Ang nangyari ngayon, Dok, nag-join na kami ng isang kennel. Kasi ano na eh, ayaw na niya. So, meron lang kaming ilang aso na binili. Tapos, nung nakita niya na, uy, bakit yung Lim Sanity Kennel nandun sa mga events? Usap tayo. So, dun po nagsimula na mas lumakas yung kennel kasi 2 kennel na po kami na nagsama. Anong gulay yun? Paano? Ngayon mo na. Ako, hindi ko makakarapan ng ayos niya. Boss, sa tinagal mo ng nagke-kennel, sabi mo way back, bata pa kayo, yung 2002. kapatid mo, 2002. Ano yung mga challenges along the way na experience mo? Actually, nung una po, kami nagpapaanak, kami nagsushoot. Ako mismo. Nung bata po kami, wala kami pang vet, wala kaming hirap Diba, po kami. Yun lang po. Pero nung nawala na siya, ano na po talaga, gagawa ka na ng paraan. Kaya po parang, kung paano rin mag-maintain, pabago-bago eh. Dati may hose ka, sprayan mo. Nung kay Minibull, hindi po pa pwede. 2 to 3 weeks mo lang nabasain si Minibull, sira na. Masisira po ang... Mini Bull Terrier for me is pinakamabilis magkaroon ng skin problem. Ang Bull Terrier, yung dugo nila or yung gene nila para po sa akin, hindi siya, ang hirap po sa Pilipinas mag-adapt. Kaya po hanggang ngayon, actually nabanggit ko po yan before kay Doc Luke na pwedeng kung kayang pag-aralan, kung may special actually na dog food. Kasi may hiyang ako na Mini Bull, ang laki ng improvement. Meron naman akong sets ng Bull Terriers na okay sila. Putok naman lahat. May parang... Mga rashes po. Or parang, I don't know kung may totoo po yung over-protein na sinasabi. Na nagpuputukan yung mga paa. And then, pag hindi kami nagbigay ng vitamins, back to normal. This is just our observation na ngayon, yan ang challenges. Tsaka dog food. Naiiyak po ako kasi grabe yung gastos namin sa dog food. Nag-aaway na kami ng misis ko dahil hindi po biro eh. Lalo kung umabot na nung 60 dogs lang po kami. Grabe na po yun. Kinento ko nga kila Doc Luke, kila Sir Dags. Umiikot kami sa lahat ng Pet Express to get promos. Yung mga, kunyari, Pet Express, Royal Canin, 60 off, near expiry. Ikutin namin yun, Dok. All around Metro Manila, Mega Mall, kita ko po, Mall of Asia, North EDSA, South, ikutin namin just to get quality, cheap dog food. Tapos po, umabot na kami sa dealership ng ibang companies. Truck na po pinapakyaw namin. Tapos ipapasa namin yun sa ibang kaibigan namin. Na tipong pag malapit na yung, alam nyo, natatawag sila sa amin, isang truck po yun dadating dito. Iikot ko na yun all around Metro Manila. Dog food yan? Opo. Ayos ah. Para lang po mabuhay kasi owning a dog para po sa amin, parang anak mo talaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na Ang dami mong anak niyan, boss. Dok, hiwalayan na. Ay, wala. Hiwala. May anak pa kalabas, ano? Opo. Baliktad naman sa akin. Pag nag-uwi ako ng aso, doon hiwalayan na. Yun nga po.
inabot ko po yung talagang kumbaga 0-0. Tapos sinabayan ako ng problema sa aso. Nagbi-breed kami. Namatay lahat nung 16 dogs. Nung time po, may bully kami. Tapos mini bull, sabay-sabay. Hoping na mabawi namin yung puunan. Ubus 16 dogs. Parvo, distemper, lahat. So, nung time po na yun, talagang nasa kami. Nasa hukay kami. Tapos yun nga po, nung na-discover namin tong pwede palang mag-event, pwede palang ganun, pinagbutihan namin. Ang reason ko naman po dito, kahit hindi kami mga grand champion dogs, pwede natin isabay yung alaga natin. Although pipili ka pa rin ng maayos. So inaral pa rin. Pipiliin mo pa rin yung maayos. Ngayon, hindi rin po kami perfect sa kennel eh. Actually, ang hirap eh. Kaya may mga kalbo, lalo kay Samoy, nag-try ako na magpa-adapt. Puro laway po ito. Kasi tumutuloy yung laway tsaka dito. So, wala talaga kaming magawa. Walang Samoy na kaya magstay sa garahe. So, bagong challenge po sa amin. Kaya kailangan lipat. Actually po, ito hindi sa dahil may ganito. Pinakamadaling buhay po namin ngayon is with Yam, with Yunako. Kasi hindi lang na-address yung gutom ng aso. Mas magaan yung pag-maintain. Actually, sa buhay namin eh. Part kasi ng buhay natin ng aso. So, pati buhay namin nagbago. Hindi lang yung aso dati na may kakainin. Kasi pag maayos ang dog food mo, dadamputin mo na lang yung wiwi, hindi ganun kaamoy. Lessen yung manpower, lessen yung linis, lessen yung hugas. So, hindi ko lang na-explain sa events, pero once na maayos ang dog food mo, sunod-sunod lahat magbabago. Hindi lang yung, mura. Dog food. Bibili ako ng ganitong brand kasi mura. No, hindi. Magbabago lahat. Magbabago lahat. Okay, break. Sarap. Ang gulay. Pagkain. Ayun, luto ng gulay. Ako ito. Ikaw, hindi mo naman tinikman. Paano mong malala? Hindi ako makain kalabasa. Hindi, busog na kasi ko eh. Gusto ko lang matikman. Kanina pa ako busog. Masarap din yung kinain namin kanina sa may Rodix. Rodix. Oh, the malapit best. sa circle. Buti nga dito, kung masyadong mainit din eh. Sobra po init. Nung inayos po yung bahay nung last year, nahirapan kami kasi sa loob pa lang. Hindi na po namin sobrang mahal na ng sinisingil. Ang pinagawa namin, hindi na namin pinatanggal yung lumang kahoy. Pinatulong. Dati po kanal yan. So, pinatong na lang. Kasi para mag-uka ulit lahat, ulitin. Hindi po kaya. So, yan, buo na po palit. Pero nakapatong. Naging double insulation. Pero pinagamot muna. Oo. Opo. Ngayon, ang anay po, iba na rin ang gamot, Dok eh. Parang may box, lalagyan mo ng pagkain. Pati langgam, wala po. Nag-upgrade na yun sila. Opo. Actually, isa po yan sa pag po maraming aso, base po ito sa pag-aaral ng mga nag-aanay. Pag maraming aso, yung scent ng wiwi and dog food, Takot ang anay. baliktad, Dok. Gustong-gusto nila. Attractive sa kanila yung moisture na Talaga. pinoproduce. Kaya Kahoy pa man din tong niya. No. Kaya po mini-maintain kahoy. talaga namin na kailangan may treatment, kailangan malinis. Kasi po pag hindi,
even with the other kennels na hinahandle namin, same kami ng problema. Baka dahil sa urea, di ba? Ang pihim ng Siguro. urea. Oo. Tapos yung urea, di ba? Pakabanan lupa Mm-mm. yun. Ang anay nasa lupa. Opo. Bago natin tapusin yung anay, boss. Ito, last 2 questions ko. Sa dami ng dogs nyo ngayon, continuous naman ang operations. Open pa ba kayo sa mga bumibili ng dogs? Open po kami, pero hindi kami regular. For example, meron lang kaming ngayon po, ang hinahabol kunyari namin is Samoyed. Yung may ilan na hindi namin binibenta or let's say meron na kaming kausap. So may breeding. So yung iba naka-reserve, yung iba hindi. Yun yung binibenta namin. Pero hindi talaga yung tuloy-tuloy. Currently, mini bull, meron tayong siguro kulang 20. Pero isa lang po ang pinastad namin. Sa Samoyed, yun ang meron kaming stud. Sa Cavalier, meron din kaming stud. Kasi may kailangan lang kami. Pero if purposely na magbi-breed, di na po namin... Kamusta naman yung expenses nyo dun? Paano nyo... Di po, kasi with yung mga binibreeds namin in particular, may kausap. So, okay lang. Hindi kagaya pag yung wala kang kausap. Gusto ko lang What I mean, mabuhay. yung mga naka-standby lang na mga inahin nyo. Hindi, yun talaga, Dok. Kumbaga, yung kung anong ginagawa namin, kailangan ko i-continue. Pero regarding naman with regular customers, nandyan po talaga eh. Kasi, parang para sa akin, 40% ng buyers is middle. Pero yung mga pag-rare breeds ang hawak mo, yung tumatawag sa'yo medyo papunta sa upper class. So talagang pag nakabili ng isa, nawili na. Lalo sa amin, Luzon, Visayas, Mindanao. Tatawag lang, padala mo yung aso, pakuha ko sa sekretary ko. Mas madali po. Kaya ang kagandahan lang, kung medyo kagaya sa amin na kahit papano nakikita na, and Luzon, Visayas, Mindanao, madali po yung market. Pero kung sabihin magbe-breed ka ng aso para yumaman, gawin mo yun, puppy miller ka. Sabi ko nga po, kung gusto ko magpayaman, let's say malapit na ako malugi, convert ko yung farm ng breeding, lahat ng aso sa buong Metro Manila, dito po galing. Yes. Ano naman ngayon, boss, ang may papayo mo sa mga baguhan? Ikaw bilang isang batikan na dyan, simula pagkabata hanggang ngayon. Aralin maigi. Hindi pwedeng kwento lang sa'yo gagawin mo. Mag-aral ka, obserbahan mo. Management. Madaling bumili ng aso, madaling mag-breed ng aso. Pero kung ano yung kabuuan ng pinasok mo. Kasi pag sa totoo po, yung ini-invest mo, hindi mo na mababawi. Kung mabenta mo. So, marami kasing pumapasok ngayon sa pag-aaso dahil sinabi ng kaibigan ko. Pero ikaw mismo aralin mo kasi iba hindi po basta-basta. Ngayon, I think 30% ng kakilala ko nag-shutdown ng kennel. Dahil ayun nga, medyo kulang sa... Oo. Kaya kami, talagang tulungan tayo. Kung ano yung... Actually, Doc, yun ginagawa rin namin. Kung wala ako, tatawagan ko yung kaibigan ko. Baka meron ka, papasa namin. Ano din po part kami ng ilang groups sa social media. So, ako, alam nila wala talaga. Pero I'm an admin. Ang ginagawa ko, lahat ng may paninda, post ka. Pero meron din level. Ano din po very important, alam mo rin paano pasukin ng social media. Kasi ang daming na-shutdown na pages. Dahil hindi nila alam na marami rin akong kaaway. Hindi ko ina-approve kasi lahat ng post. Dahil once na in-approve ko yung cage shots, bawal po talaga yan sa Facebook.
once na na-restrict ka na or nakita ka na, may nag-report, next post mo na naka-cage ang aso, warning na ng warning, and then shut down yung page. So, very particular kami na Napaka ano ngayon ng sobra. media. Kaya po yung for sale, Para bawal na tayo. For sale. Pero may mga codes sila doon. Roaming. pero, Iwan, mga ganun. yes po, again, ang social media is managed by people pa rin. Yes. So, pag dinagdag lang naman nila yung code, tapos naka-cage pa rin, Eventually, ma-check pa rin yan. kahapon, nagkagulo sa sa Mall of Asia. Bakit? Club French Bulldog Show, PCCI. Doon, nag-away. Nagbanatan sila. Iba na yung mundo ng aso ngayon. Mas ano na ngayon, Dok, mas hindi na kagaya dati, maluwag eh. Ngayon, sa hirap ng competition, grabe talaga yung grabe yung politics, grabe yung ang isang problema rin namin ngayon, yung agility ng mga border collies. Hindi sila nag-boom. Pero ngayon, halos wala ng competitor. Tinanggal na yung event sa PCCI. Ng agility. Sayang. Beauty contest na lang. Puro beauty contest na lang. Asan yung mga border collie, boss? Nasa San Jose. Ayun.